Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong itatalakay natin kung ano nga ba ang ikaapat na pananaw. So, ang ikaapat na pananaw, ito po yung sinasabing maraming pinagmulan o ugat sa globalisasyon. So, hindi lamang po isa, kundi maraming pangyayaring naganap na nagdulot ng malawakang pakikipag-ugnayan ng mga tao, bansa, at kultura. So, sa mga pangyayaring ito ay naging daan upang ito po ay naging daan upang magtagpo ang iba't ibang lahi, relihiyon, at ang ekonomiya. So, may mga halimbawa po nito. Unang-una po ay yung pananakop ng mga Emperyong Romano. Nagsimula ito ng kalakalan sa at pagpapalitan ng kultura. At pangalawa po ang panglaganap ng Kristyanismo. So, dito po ay ang pagbigay ng pagkakaisa ng mga taga-Europa. At ang pangtatlo naman po ay ang paglaganap ng Islam. So, pinalawak dito ang kalakalan sa Silk Road. At panghuli naman po ay pang-apat naman po ay ang paglalakbay ng Vikings. So, dito ay nagbukas ng maagang koneksyon sa iba't ibang kontinente. At ang panglima naman po ay ang kalakalan sa Mediterranean, na kung saan dito ay ang sentro ng palitan ng mga produkto sa Europa, Africa, at Asia. So, ang panghuli naman po ay ang pag-usbong ng pagbabangko sa Italia, na kung saan dito ay nagpasigla sa kalakalan at pamumuhunan. So, sa madaling salita, yung ikaapat na pananaw ay ang pang-apat na pananaw sa globalisasyon ay hindi produkto ng iisang panahon o teknolohiya, kundi resulta ng magkakaugnay na. So, uulitin ko po. Ang pang-apat na pananaw po sa globalisasyon ay hindi produkto ng iisang panahon. So, hindi produkto ng iisang panahon o teknolohiya, kundi resulta ng pakikipag-ugnayan na makasaysayang pangyayari na napagtibay
ng koneksyon sa mundo. Yun lamang po at maraming salamat.